Mainit ang sikat ng araw nang sumapit ang tanghali. Halos kumukulong simoy ng hangin sa kalsada. Kaya pawisan at hingal si Rico. Isang 23 anyos na delivery boy mula sa maliit na butika sa bayan. Nakasabit sa balikat niyang sling bag na puno ng gamot. Nasa kamay ang brown na kahon ng mga vitamins na kailangang ihatid sa bagong bukas na private clinic sa gilid ng plaza. Baguhan siya sa rutang yun, kaya medyo kabado pa siya nang pumasok sa loob ng gusali. Pagbukas niya ng pinto ng klinik, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at ang kaaya-ayang amoy ng lavender. Maliwanag at malinis ang loob. Puting pintura sa dingding, glass table sa reception, at ilang magazine na maayos na nakapatong. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto ng isang opisina sa loob. Doon lumabas si Doktora Selena, naka-white coat at may suot na itim na fitted skirt hanggang tuhod. Ang mahabang buhok nito ay nakalugay at bahagyang kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ang balat niya ay makinis at maputi, parang hindi tinatabla ng araw. Kahit may edad na itong nasa early 30s, kitang-kita pa rin ang hubog ng katawan na halatang alaga sa ehersisyo. Umiti ito at lumapit kay Rico. Ikaw ba si Rico? Ikaw yung magdi-deliver ng vitamins at pain relievers? Tanong ni Doktora sa malumani na tinig. Opo, ma'am. Doktora. Sagot ni Rico. Pilit na pinapakalma ang boses habang pinupunasan ng panyo ang pawis sa sentido. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mapupulang labi ng babae at sa paraan ng pagtitig nito na parang may lamlam ng pagod pero may lambing. Inilapag niya ang kahon sa mesa at habang nilalagdaan ni Doktora ang resibo, naamoy niya ang mabango nitong pabango na halong natural na amoy ng babae. Napansin din niyang bahagyang nakabukas ang coat nito at kahit pilit niyang umiwas ng tingin, hindi niya mapigilan. Mabilis niyang ibinaling ang mata sa sahig, pero ramdam niya ang kakaibang init sa loob ng dibdib. Sa loob-loob niya, iniisip niyang sana may susunod pang pagkakataong makikita niya ulit ang doktora. Kinabukasan, bandang 2:00 ng hapon, muling bumalik si Rico sa klinik. May isa pa kasing order si Doktora Selena na gamot na hindi na ihatid kahapon dahil kulang sa stock. Hindi na gaanong mainit ang araw. Pero, ramdam pa rin ang lagkit ng hangin sa labas. Pagpasok niya sa reception area, halos walang tao. May isang matandang pasyente sa gilid na nakaupo at tila naghihintay ng reseta. Sa dulo ng mesa, abala ang sekretarya sa pagtatype sa computer. Pasok ka na lang sa loob, Rico. Pinapapasok ka ni Doktora. Sabi ng sekretarya na hindi inaangat ang tingin. Marahan niyang binuksan ang pinto ng opisina. Doon niya nakita si Doktora Selena. Nakaupo sa swivel chair habang binabasa ang chart ng pasyente. Wala na itong white coat ngayon. Naka-light blue blouse na medyo hapit sa dibdib at fitted na itim na pantalon. Halos mas lalo pa tuloy lumitaw ang napakagandang hubog ng katawan at maayos nitong postura. O Rico, buti at nadala mo na. Bati ng doktora. Sabay turo sa maliit na mesa, malapit sa kanya. Ilapag mo dyan please. Inilapag ni Rico ang kahon at iniabot ang resibo. Tumayo si doktora para lagdaan yun. Ngunit nang tatayo na siya mula sa pagkakayuko, aksidenteng natabig niya ang folder ng pasyente sa gilid ng mesa. Nahulog yun sa sahig at kumalat ang ilang papeles. Ay nako, bulong ni doktora. Sabay ko para pulutin. Doon na napatitig si Rico, pero mabilis niyang iniwas ang tingin. Pero parang mabagal ang bawat segundo sa paningin niya. Kitang-kita niya ang bagay na iyon. Napansin niyo ni Doktora. Pagangat niya, bahagyang kumurba ang labi nito sa isang maliit na ngiti. Ang init siguro sa labas, no? Medyo mapula ka.
Sabi niya habang inaayos ang mga papel. Opo, mainit po talaga. Kaya pawis na pawis ako. Sagot ni Rico. Pilit na pinapakalma ang boses kahit ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Umupo ulit si doktora, pero mas malapit na ngayon ang upuan nito sa kanya. Naramdaman niya ang amoy ng mabangong lotion mula sa balat nito. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang nakatitig sa kanya ang doktora sandali bago bumalik sa pagsusulat. Baka gusto mong uminom muna ng tubig bago ka umalis. Alok nito, sabay turo sa maliit na dispenser sa sulok. Tumango si Rico, pero sa isip niya, iniisip niya kung bakit parang may kakaiba sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Doktora Selena. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang insidente ng nahulog na folder, pero hindi pa rin maalis sa isip ni Rico ang mga titig at ngiti ni Doktora Selena nung araw na iwan. Kahit abala siya sa pagdi-deliver sa ibang lugar, parang palaging bumabalik sa alaala niya ang ayos ng doktora. Yung bango, yung mapupulang labi, at yung kaunting sulyap na parang may ibig sabihin. Bandang 3:00 ng hapon, tinawagan siya ng sekretarya ng klinik. Rico, kailangan ulit ni doktora ng delivery. Pero sabi niya kung pwede, dumiretso ka na raw sa loob pagdating mo. Wala kasing masyadong pasyente ngayon. Sabi ng babae sa kabilang linya. Medyo nagtaka si Rico, pero tumango lang siya at nagpaalam agad sa amo sa butika. Ilang minuto lang, naroon na siya sa klinik. Pagpasok niya walang tao sa reception. Tahimik ang paligid at tanging malamig na ugong ng aircon ang maririnig. Marahang binuksan ni Rico ang pinto ng opisina ng doktora. At doon niya agad nakita si Doktora Selena na nakaupo sa sofa, naka-casual ng puting t-shirt at maikling short. Wala itong make-up, pero mas lalo tuloy lumabas ang natural nitong ganda. O Rico, sakto ang dating mo. Sabi nito na may lambing sa boses. Pasensya ka na, half day lang kami ngayon. Wala kasi akong assistant, kaya baka pwede kitang pakiusapan na ayusin mo na yung mga bagong deliver na gamot sa cabinet. Opo, doktora. Sagot ni Rico. Pilit na hindi tumitingin ng diretso sa napakagandang kutis ng doktora. Lumapit siya sa cabinet at sinimulan ng pag-ayos. Habang nakatalikod siya, naramdaman niya ang paglapit ng doktora. Nakatayo ito sa tabi niya. Parang pinapanood ang bawat galaw niya. Minsan, mararamdaman niyang dumadampi ang braso nito sa balikat niya kapag may inaabot sa taas ng shelf. Alam mo, Rico, mabuti na lang at ikaw ang naging suki naming delivery boy. Masipag ka't magalang. Sabi nito habang nakatingin sa mga kamay niyang maingat na nag-aayos ng bote ng gamot. Ngumiti lang si Rico, pero ramdam niyang kakaibang init sa kanilang paligid. Lalo pa nang maramdaman niyang bahagyang dumampi ang balikat ni doktora sa kanya. Na para bang hindi sinasadya pero hindi rin naman ito umiiwas. Pagkatapos nilang maayos ang lahat, umupo si doktora sa sofa at tinapik ang bakanting pwesto sa tabi niya. Halika muna, Rico. Magpahinga ka sandali. May malamig na juice sa mesa. Kumuha ka. Umupo siya. Medyo kinakabahan. At iniabot ang baso ng juice sa kanya. Habang umiinom siya, nakatingin lang si doktora. Parang sinusuri ang mukha niya. Bata ka pa pero halata akong sanay ka sa mabibigat na trabaho. Sabi nito. Medyo mababa ang tono ng boses. Siguro, kaya mo ring magtiis kahit pagod na. Hindi agad nakasagot si Rico. Parang may ibang kahulugan ang huling sinabi ni doktora. At sa loob-loob niya, nagsisimula ng kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Tahimik lang si Rico habang umiinom ng juice. Pero ramdam niya ang bawat segundo na lumilipas. Lalo pat napapansin niya ang paraan ng pagtitig ni Doktora Selena. Hindi mabilis, hindi rin basta simpleng tingin. Para bang may binabasa ito sa mukha niya. Nakaupo sila sa sofa. Magkadikit halos ang tuhod. Ang malamig na hangin ng aircon, hindi sapat para mapawi ang init na unti-unting bumabalot sa kanilang paligid. Rico,
Ilang taon ka na nga ulit? 23 po. Bata pa pero matipuno. Kita ko sa braso mo. Sabi ni doktora sabay ngiti. Napayuko si Rico. Pero napansin niya may bahagyang paglapit si doktora. Naamoy niya ang mabangong halimuyak ng buhok nito. Halong shampoo at natural na amoy ng babae. Sanay ka siguro sa mabibigat na trabaho, sa paghahako at sa pagbubuhat. Dagdag ni doktora, na halos pabulong na. Opo, simula po kasi nung high school, tumutulong na ako sa butika kaya nasanay na. Sagot ni Rico, pilit pinapakalma ang sarili. Tumagilid si doktora para mas harapin siya. Sa pagkakaupo nito, parang mas lalong humapit ang t-shirt sa katawan. Hindi alam ni Rico kung saan ibabaling ang mata. Nahihiya siya pero may puwersang humahatak para tumingin kay doktora. Napansin naman ni doktora. Bakit parang naiilang ka? Tanong nito. Bahagyang nakataas ang kilay, pero may pili yung ngiti sa labi. Wala po doktora. Siguro, hindi lang po ako sanay na ganito kalapit sa inyo. Sagot niya. Halos hindi makatingin ng diretso. Umusog pa si doktora palapit. Ang kanilang mga tuhod ngayon ay magkahawak at ramdam ni Rico ang init mula sa balat nito. Minsan, okay lang na magpahinga ka rin. Hindi puro trabaho. Sabi nito, sabay dantay ng kamay sa braso ni Rico. Marahan lang pero sapat para magpadala ng kuryente sa katawan niya. Napalunok si Rico. Hindi niya alam kung sinasadya ni doktora ang ginagawa niya. Pero ang tibok ng puso niya, parang mas malakas pa sa tambol sa pandinig niya. Ang bawat segundo'y tila mas bumabagal. At sa pagitan ng kanilang mga mata, may nabubuong hindi maipaliwanag na koneksyon. Mainit, nakakaakit at delikado. Nagtagal pa sila sa sofa. Kapwa tahimik pero halatang nagmamasid sa isa't isa. May kung anong bigat sa hangin. Hindi ito bigat ng kabalang, kundi yung uri ng tensyon na parang may kasunod na mangyayari. Tumayo si Doktora Selena at naglakad papunta sa cabinet sa gilid. Rico, tulungan mo nga akong abutin to. Medyo mabigat kasi. Tawag niya habang nakatayo sa harap ng isang mataas na shelf. Agad siyang nilapitan ni Rico. Tumayo siya sa likod nito para abutin ang kahon sa itaas. Dahil sa lapit nila, hindi maiwasang magdikit ang katawan nila. Ramdam ni Rico ang init ng likod ni Doktora, na bahagyang dumidiin sa dibdib niya habang inaabot niya ang kahon. Sandali silang parehong natigilan. Napansin ni Rico na hindi umaatras si Doktora. Sa halip, bahagya pa itong umusog, dahilan para mas lalo silang magkadikit. Amoy na amoy niya ngayon ng shampoo at pabango nito. At sa mismong sandaling yun, parang nawalan siya ng lakas para umalis sa pagkakadikit. Ayan, mahina't mabagal ang boses ni Doktora nang maabot niya ang kahon. Pero sa halip na agad lumayo, bahagya niyang inikot ang katawan para harapin si Rico. Sa lapit nila, halos magtama ang kanilang mga labi. Nagkatinginan sila mata sa mata at walang nagsalita. Tanging ang mabilis nilang paghinga ang maririnig sa paligid. Salamat, bulong ni Doktora, pero hindi siya umuurong. Sa halip, bahagyang dumampi ang kamay nito sa tagiliran ni Rico habang iniaabot ang kahon sa mesa. Nag-init ang tenga ni Rico at pakiramdam niya, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung tama o mali ang iniisip niya, pero malino na ang bawat kilos sa titig ni Doktora ay parang sinusubok ang hangganan niya. Matapos ang ilang segundong katahimikan, kinuha ni Doktora Selena ang kahon mula sa kamay ni Rico at marahang inilapag sa mesa. Pero hindi niya tinapos doon ang kilos niya. Sa halip, tumingin siya kay Rico na parang gustong sabihin pero pinipigilan. Rico, malambing at mabagal ang tono ng kanyang boses. Pwede ka bang pumasok muna sa kabilang silid? May ipapakita lang ako sa'yo. Nag-aalangan si Rico. Hindi niya alam kung anong aasahan niya ron. Pero tumango siya at sinundan ng doktora, papunta sa maliit na consultation room sa loob. Pagpasok nila,
Mas malamig dito at mas tahimik. May maliit na mesa, dalawang upuan, at examination bed sa gilid na may puting kumot. Isinara ni Doktora ang pinto. Bahagyang bumagal ang kilos nito na para bang sinasadya niyang marinig ni Rico ang click ng lock. Humarap siya at sumandal sa mesa. Nakahalokip-kip habang pinagmamasdan si Rico mula ulo hanggang paa. Gusto ko lang makita kung maayos ang katawan mo, sabi niya. Bahagyang nakataas ang gilid ng labi. Alam mo naman, trabaho kong mag-assess ng kalusugan ng tao. Napakamot sa batok si Rico. Halatang kabado. Oh, sige po, doktora. Lumapit si doktora. Marahan lang ang bawat hakbang hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga paa. Itaas mo ang manggas ng t-shirt mo. Utos nito pero may halong lambing sa tinig. Inabot niya ang braso ni Rico at hinawakan iyon. Pinisil-pisil na parang sinusuri ang laman. Matigas, halatang batak sa trabaho. Sa bawat paghawak ni Doktora, ramdam ni Rico ang init ng palad nito. At nang marahan itong haplusin ang kanyang bisig pababa sa kamay, parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan niya. Hindi lang braso mo ang gusto ko makita. Dagdag ni Doktora na halos pabulong na. Lumapit pa siya ng kaunti. Dahilan para maramdaman ni Rico ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Napalunok si Rico at bahagyang umatras. Pero agad siyang nasandal sa gilid ng mesa. Wala na siyang maatrasan. Sa pagitan nilang dalawa, ramdam na ramdam niya ang tensyon. Mainit, mabigat, at parang sasabog anumang sandali. Nakasandal si Rico sa mesa. Ramdam ang lamig ng kahoy sa likod niya pero mas nangingibabaw ang init mula sa katawan ni Doktora Selena na nakatayo sa harapan niya. Hindi umaalis sa mga mata ng doktora sa kanya. Parang may hinahanap ito sa kanyang mukha o baka may hinihintay lang na kilos mula sa kanya. Bakit parang kabado ka? Tanong ni Doktora. Mababa ang boses na halos pabulong. Kasi po, hindi ako sanay sa ganito. Sagot ni Rico, pilit na iwas tingin. Umusog pa ng kaunti si Doktora. At ngayon, halos magdikit na ang kanilang mga katawan. Ang tuhod niya sumasagi na sa tuhod ni Rico. At ang kamay niya, marahang tumukod sa gilid ng mesa. Para bang sinasarahan ng espasyo. Minsan, okay lang na mag-relax ka rin. Huwag puro trabaho. Sabi nito, sabay abot ng isa pang kamay para hawakan ang braso ni Rico. Mainit at mabagal ang haplos. Hanggang umabot sa balikat. Napatingin si Rico sa mga mata ni Doktora. At doon niya nakita ang kakaibang kislap. Isang uri ng titig na hindi na lang simpleng profesional. Doktora, mahina niyang tawag, pero tila baga may tanong at nag-aalinlangan sa boses niya. Shh! Sagot ni Doktora. Bahagyang umingiti. Hindi lahat ng bagay kailangan lagi may paliwanag. Naramdaman ni Rico ang bahagyang pagdampi ng daliri nito sa leeg niya. Marahan lang pero sapat para gumapang ang init mula ulo hanggang talampakan niya. Halos hindi na siya makahinga nang maramdaman niyang lumapit palalo si Doktora. Ang kanilang mukha, ilang pulgada na lamang ang pagitan. Sa puntong yun, pareho silang hindi gumagalaw. Parang kapwa sila nakikinig sa tibok ng puso ng isa't isa. At sa bawat segundo, lalo lang humihigpit ang pagitan ng tensyon sa kanila. Isang tensyon na kahit sino sa kanila, mahirap nang pigilan. Tahimik ang maliit na silid. Tanging ugong ng aircon at mabilis na tibok ng puso ni Rico ang maririnig. Nakatitig si Doktora Selena sa kanya. At sa bawat segundo, pakiramdam ni Rico ay mas lalong lumalapit ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Mabagal ang bawat galaw ni Doktora. Para bang sinasadya niyang pahabain ng tensyon. Relax ka lang, bulong ni Doktora. Habang ang kanyang kamay, dahan-dahang humahaplos mula sa balikat ni Rico. Pababa sa braso. Sanay ka nga sa trabaho pero parang hindi ka sanay sa ganitong sitwasyon. Ani Doktora. Hindi agad nakasagot si Rico.
Ang mga mata niya nakatuon lang sa labi ni Doktora. Mapula, bahagyang nakabuka, at tila nagyayaya. Dahan-dahan, inilapit ni Doktora ang mukha niya. Ang kanilang hiningay naghalo sa gitna, mainit at mabigat. Naramdaman ni Rico ang marahang pagdampi ng kamay nito sa kanyang pisngi. Hinahagod ang balat na parang sinusuri, pero halatang may lambing at init. At bago pa siya makapag-isip kung dapat bang umatras o lumapit, naramdaman niya na lang ang mainit na labi ni Doktora sa kanya. Hindi matiing pero sapat para magpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Isang mabilis na halik lang sana pero nang maramdaman nilang pareho ang lambot at init ng labi ng isa't isa, hindi na nila agad nabitiwan. Bahagyang napaingay si Doktora. Halos hindi marinig pero sapat para mas lalo pang galingan ni Rico. Sa bawat segundo, lumalalim ang halik at parang nawawala na sila sa mundo sa labas ng maliit na silid na yun. Pag-angat nila ng muka, kapwa sila hingal, nakatingin lang sa isa't isa. Walang salitang mabigkas, pero malinaw ang unang tikim ng tukso ay nagsimula na at mahirap nang bawiin. Pagkatapos ng mainit na halik, ilang segundo lang silang nakatitig sa isa't isa. Kapwa humihingal. Ramdam ni Rico na nanginginig ng kaunti ang kamay niya. Pero hindi niya alam kung dahil sa kaba o sa init na unti-unting lumalamon sa kanya. Si Doktora Silina naman, hindi na nag-aatubili. Muli siyang lumapit. Inilagay ang dalawang kamay sa magkabilang pisngi ni Rico. At muli itong hinalikan. Ngayon ay mas madiin, mas matagal. Ramdam ni Rico ang malambot na labi nito. Ang dahan-dahang galaw na tila nangaakit at nag-aanyaya. Unti-unti, napahawak si Rico sa bewang ni Doktora. Mainit ang pakiramdam ng balat nito. Nang maramdaman siya ni Doktora, mas lalo pa nitong idinikit ang katawan sa kanya. Ngayon ay wala nang pagitan sa kanilang dalawa. Ang init ng katawan ay naghalo at ang mabilis na tibok ng puso parang sabay na tumutugon sa bawat paghinga. Rico, mahina ang tinig ni Doktora habang humihinto saglit sa halikan. Wala na tayong ibang iniisip ngayon. Ako lang at ikaw. Sa halip na sumagot, muling hinalikan ni Rico ang babae. Ngayon ay mas agresibo. Hinahabol ang bawat segundo na magkadikit sila. Ramdam niya ang kamay ni Doktora na humahaplos sa kanyang braso, sa kanyang balikat. Umusog ng bahagya si Doktora. Hawak pa rin ang kamay ni Rico. Dinala niya ito sa gilid ng examination bed. Naupo siya roon at hinila palapit si Rico. Halika, huwag ka na mahiya. Bulong niya. Nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Wala nang alinlangan si Rico. Tumayo siya sa harap ni Doktora. Ramdam ang init na nagsisimula na. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa bawat halik, pakiramdam ni Rico, wala na siyang ibang iniisip kundi ang sandaling to. At si Doktora, sa paraan ng kanyang paghawak at paglapit, ay malinaw na nagpapaubaya na sa tukso na ilang araw nang nabuo sa kanilang pagitan. Nang muli silang magtama ng mata, parang wala nang natitirang hadlang. Tahimik ang buong klinika. Tanging mga huni ng kuliglig mula sa labas at mabilis nilang paghinga ang maririnig. Marahang itinulak ni Rico si Doktora Silina pahiga sa examination bed. Hindi siya tumigil sa paghalik. Ramdam ni Doktora ang mainit na paghalik ni Rico, dahilan para mapasara ang kanyang mga mata at kagat-labing mapahawak sa batok ng binata. Rico, mahina niyang bulong na may halong paghingal. Hindi na iyon pakiusap para tumigil. Yun na ipaanyaya na magpatuloy. Hinaplos ni Rico ang gilid ng mukha ni Doktora. Marahan, ngunit siyak ang bawat kilos. Para bang sinisiguro niyang walang bahagi na hindi niya madadaanan. Hindi na nga mapigilan ni Doktorang hindi makapaglabas ng ingay. Hindi niya na iniisip kung tama ito o mali. Sa mga oras na yon, wala nang iniisip si Selena, kundi ang init na bumabalot sa kanya. Ng mga oras na yon, ramdam nila ang mabilis na pagtibok ng kanilang puso. Naghahalo na ang kanilang init at amoy. Napahawak si Doktora kay Rico.
Habang si Rico naman, patuloy lamang. Lumipas ang ilang minuto na para bang wala silang pakialam sa oras. Hindi na nila namalayan kung gaano na sila katagal na magkadikit. Nagbabahagi na ng init na ilang linggo ng pinipigilan. At nang tuluyan silang bumigay sa tukso, hindi yun basta halikan o haplos na lang. Yun ay naging gabing puno ng mahabang buntong hininga, papapusok na halik, at may hinang ingay na tanging sila lang ang nakakarinig. Nang matapos, kapwa sila hingal. Magkatabi silang nakahiga sa kama ng klinika, tahimik at nakangiti. Tapos na, mahinang sabi ni doktora pero may ngiting hindi maitago. Hindi pa, tugon ni Rico na nakatingin sa kanya. Simula pa lang to, doktora. Sa gabing yun, hindi lang katawan nila ang nagtagpo, pati puso at isipan nila, tuluyan ang binihag ng init na hindi na maibabalik sa dati.